Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto matindi. Eto daw pong PDP, bukod sa wala ng laban mga kababayan, nilaglag pa etong si dating Pangulong Duterte at sinabi daw po nung partido na huwag daw idamay ang partido kay Duterte. At hindi lang yan mga kababayan, dito nyo rin makikita nung inendorso etong si Philip Salvador at dito nyo malalaman kung gaano katindi si Manny Pacquiao at kung gaano kalalim yung pagkakatinik ni Manny Pacquiao sa lalamunan ni Duterte. Kasi gaya nga po ng sabi ko kanina sa inyo mga kababayan, si Manny Pacquiao nung panahon ni Duterte ang isa sa matinding tinik sa lalamunan ni Duterte. Ano po, bukod kay Trillanes, si Manny Pacquiao din po yung isa. Kasi kahit kasama ni Manny Pacquiao sa PDP etong si dating Pangulong Duterte, ay hindi po may iwasan na batikusin ni Manny Pacquiao yung maling ginagawa ni Duterte. Ano po, so ngayon i-play po natin itong balita na nakita po natin galing dito kay Atas, Attorney Claire. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Pakisubscribe na lamang po kay Batas with Attorney Claire. Ano po, so ngayon is i-play na po natin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Nilaglag nga ba ng sarili niyang partido itong si dating Pangulong Duterte? Yan na! Nito lamang April 19, 2024, nagkaroon ng National Council meeting ang PDP laban. Sa meeting na ito, inamin ni Senator Bato na nagkakaroon na ng mass exodus o lipatan ng mga miyembro patungo sa ibang partido. Lumalabas na since November 2023, 15 na lang daw ang miyembro nila sa House of Representatives. Isa sa mga highlights ng meeting ay ang pag-aproba na tanggalin ang pangalang laban sa PDP laban. Ang PDP ay itinatag. Kita nyo mga kababayan ha, yung partido ni Duterte na PDP ay nababawasan na po ng mga miyembro. Ibig sabihin baka hindi na natutuwa dun sa ginagawa ni Duterte. Ano po, at baka nakikita rin ng ibang mga miyembro kaya umalis na dahil nga kontra na yung mga nais ni Duterte sa bagong administrasyon. Mga kababayan, ano po, i-play pa po natin. Nang namayapang si Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. sa Cebu noong February 1982. Matatandaang itong si Senator Aquilino Pimentel Jr. ay nagsilbi rin bilang isang Senate President. Siya ang ama ni Senator Coco Pimentel. Noong panahon ni Nene Pimentel, opposition sila sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nag-merge o pinagsama ang PDP at partido ni Ninoy Aquino Jr. na laban. Kaya ito ay tinawag na PDP laban. Nung nanalo si dating Pangulong Duterte bilang presidente, itinaguyod siya ng PDP laban sa ilalim noon ni Senator Coco Pimentel. Noong panahon na yon, ay dumami ang miyembro nito at talagang naging aktibo. Kasamang miyembro rin dito si Senator Manny Pacquiao. Pero hindi na iwasang magkaroon ng alitan ang mga kaibigan ng miyembro ng PDP laban, mga kasangga ni dating Pangulong Duterte at yung mga kasangga naman ni dating Senador Manny Pacquiao. Nagsimula kasi ito nung pansinin ni Senator Manny Pacquiao yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte patungkol sa West Philippine Sea. Umpisa po natin sa, para lang po masukat na. Eto ha mga kababayan ha, dito nagsimula yung hindi pagkakaunawaan ni Duterte at saka ni former Senator Manny Pacquiao. Kasi nga naman, yung pagiging malambot ni Duterte mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea, hindi po may iwasan na pansinin yan ni Senator Manny Pacquiao. At dahil dyan mga kababayan, doon nagsimula yung hindi pagkakaunawaan ni Duterte at ni Manny Pacquiao nung panahon ni dating Pangulong Duterte. I-play pa po natin. Kung saan kayo nagtutugma. Nagugustuhan niya po ba how Malacanang is handling the current Senate hearings on the procurement and on the scandals surrounding Farmally? Alam mo, yun nga pakiusap ko sa Pangulo na hayaan niya yung mga tao na imbestigahan. Huwag niyang depensahan. Kasi tungkulin naming mga babatas na... Kita niyo yung pahapyaw ni Manny Pacquiao, ang pakiusap niya sa presidente, hayaan niyang imbestigahan. Huwag niyang pakialaman. Kasi nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may mga lumalabas na balita di umano
na kapag kakaalyado at kalapit ni dating Pangulong Duterte, pinapakailaman niya yung investigasyon, mga kababayan. Di umano ha, di umano. Mga kababayan, ngayon, kung mapapansin nyo po, ito yung tirada sa kanya ni Pacquiao. Hayaan niyang imbestigahan, wag niyang pakailaman. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Mag-imbestiga in area of legislation, tanungin ang dapat tanungin. Dahil karapatan din namin magtanong. At binoto din kami ng Sambayan ng Pilipino. At pangalawa, ay ang hiniling ko lang naman na hindi porket kasama natin, i-tolerate natin yung mga masamang gawain. Oh! Sapul ka, Senator Padilla! Sapul! Sapul kay Senator Manny Pacquiao. Si Senator Padilla, hindi kasi porkit kasama. Eto ha, uulitin ko mga kababayan, si former Senator Manny Pacquiao at si dating Pangulong Duterte, magkasama po yan sa PDP. Ngayon, ibig sabihin kung magkasama sa PDP yan, magkaibigan yan, mga kababayan, at magkapartido pa. Eto, biruin nyo ha, hindi porkit daw kaibigan ni na dating Pangulong Duterte at Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, palalampasin na. Kailangang imbestigahan. O maliwanag, Senator Robin Padilla, hindi porkit kaibigan mo, palalampasin mo na. Dapat imbestigahan mo. Diba? Kaya kung makikita nyo yung ginagawang hakbang ngayon ni Senator Padilla na tapos na naman yung issue ng SMNI, bubuksan na naman niya, isa lamang po yung nakikita ng Sambayan ng Pilipino. Pinoprotektahan na naman niya yung interest ng kaibigan niya. Di umano, mga kababayan. Eto kay Senator Manny Pacquiao, kung tutusin nga, mas okay pa etong si former Senator Manny Pacquiao kaysa po kay Senator Robin Padilla. Kasi kay former Senator Manny Pacquiao, walang kaibigan. Kahit pa kaibigan at kapartido ka, basta nagkamali ka at dapat kang imbestigahan at tanungin sa Senado, iimbestigahan ka. Kaya nga tinik sa lalamunan ni Duterte etong si Senator Manny Pacquiao dahil bukod sa magkapartido po sila, kinukontra ni Manny Pacquiao yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nung sinasabi kong maraming korupsyon, may korupsyon sa ating gobyerno, ang tanong ko, wala ba? Wala bang korupsyon? Pag sinabi mo sa'yo, wala bang korupsyon? Pag may nagsabing walang korupsyon sa gobyerno, ang masasabi ko baka psychologically imbalanced na yung tao na yun magsasabi na walang korupsyon. There is a lot of corruption in the government right now. At ako mismo saksi at nakikita ko kung paano nila ninanakaw yung pera. Hindi lang siguro ito ngayon, pero kita nyo mga kababayan, si former Senator Manny Pacquiao, anong sabi niya? Mismong siya saksi at nakikita niya na ninanakaw yung kaban ng bayan. Mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Yung balitang yan. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Maharlika na nung panahon ni PBBM talamak ang korupsyon, mas talamak pa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil mismong sabi ni Senator Manny Pacquiao noong September 3, 2021, mga kababayan, mismong nakikita niya na ninanakaw yung pera ng bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Ang tagal ng panahon, kaya tayo walang pagbabago, walang asensyo ang ating bansa. At yan ang pinaka-cancer ng ating bansa, yung korupsyon. At ang pangarap ko, ulitin ko lang, ang pangarap ko, makita lahat ng mga kawatan, magsama-sama sa kulungan. Doon nga po, Senator. Kaya pala galit na galit si Duterte dito kasi may balak pala si Senator Manny Pacquiao na ipakulong yung mga korap, mga kababayan, at yung mga kawatan sa gobyerno. Ayan, panahon ni dating Pangulong Duterte yan, September 3, 2021. Pinahagingan niya si Duterte na wag makialam sa investigasyon at hayaan niya yung investigasyon. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. If you don't mind, quick follow-up lang. Kasi, gusto kong, kasi po, sabi nyo nga, gusto nyo makita na maayos ang pag-handle nito, wag natin iilagan kung may issue. Pero, alimbawa, sinabi nyo, kahit sino magsabing walang korupsyon, nabuang na yan. Parang wala namang maniniwalang walang korupsyon. Wala kayong tinutukoy doon. Pero ako itutukoy ko si Pangulong Duterte. Pagka sinabi, sa gitna nating lahat ng mga kontrobersya, ang sagot ng Presidente, wag niyong pansinin ng COA. Ang sagot ng Presidente is, kung sino man tawagin ng Senado, wag kayong pupunta. Kung tanungin kayo, wag kayong sasagot. Ano po ang pananaw nyo on how President Duterte has so far handled these questions to his cabinet people and questions to the people closest to him? Kung yan ang sinasabi ng ating Pangulo, amindahan natin yung constitution natin. Alisin natin yung democracy. Palitan natin yung demokrasya sa komunist. Dahil nga naman yung ginagawa ni Duterte taliwas na doon sa ginagawa ng may demokrasya,
mga kababayan. Kasi kung uutusan niya yung tao na huwag kayong umattend sa patawag ng Senado, huwag niyong pansinin yung COA, ako ang sundin niyo. Ibig sabihin talagang diktador nga, may pagkadiktador, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yung sinasabi niya na huwag kayong pumunta doon, huwag kayong ano, mali yan. Tama! Demokrasya tayo kailangan karapatan natin na mag-imbestiga, malaman ng taong bayan. Itong sinasabi ko, hindi ito pag-atake sa kanino man o kay sa Kapangulo. Ako, agree ako sa mga ibang programa ng ating Pangulo na nakakatulong sa ating bayan, nakikinabang ang taong bayan. Wala akong problema doon. Pero pagdating sa mali, pasensyahan kahit na mga kaibigan ko, kapatid ko pa yan. Pero Senator, sir, in the end, yun nga sinabi ng Pangulo na huwag niyo pansinin ng COA, huwag niyo pansinin ang Senado, huwag niyo papuntahin yung mga caricatures. In the end, yun nga po ang sinabi ng Pangulo. So, sa inyo pong pananaw, sa inyong punto de vista, ano ho ba, yung Pangulo ba may pananagutan dito? Does he have any liability? O simple lamang na hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya? Ano hong inyong pananaw? Sa ganun niya, hindi ko naman in-involve ang ating Pangulo. No? Alam ko, pagkakala ko hindi niya alam lahat ng mga nangyayari sa paligid. Pag ginagawa kasi niya yung ganyan, parang mag-iisip ang mga tao na alam mo pala yung mga ginagawa nila, alam mo kung yung ginagawa nila kasi pinagtakpan mo, ayaw mo pa atinin doon, ayaw mo pa imbestigahan. Di ba? At ang sa Paul si Digong. Kung sinasabi nga ni Digong na wag pansinin ng COA, wag puntahan ng Senado, ibig sabihin yung ginagawang anomalya nung ilang mga kaibigan, mga kababayan, yung sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, ilang mga kaibigan siguro ni Digong o mga cabinet member ni Digong, mga kababayan, baka alam din ni Digong. Kaya inuutusan niya na wag pansinin yung COA at wag pansinin yung Senado. Maliwanag naman, yun talagang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. issue ng korupsyon, pati na yung pag-handle daw sa COVID-19 pandemic. Dumating din yung araw na kino-question ni Senator Manny Pacquiao yung mga unauthorized activities daw. Na pinangungunahan nitong si Secretary Cusi. So nagkaroon tuloy ng dalawang faction, Duterte Cusi wing at saka Pimentel Pacquiao wing. Ang ipinaglalaban dati dito ni Senator Nene Pimentel ay ang tatay nga niya, ang siyang nagtatag nitong PDP laban. Pero ang sabi naman ng kabilang partido o kabilang wing, mas marami daw silang naging miyembro. Ito din yung naging issue pa dito dati, mga kababayan, sa PDP. Na kung saan, mga kababayan, ang nagtatagpo nitong PDP laban yung tatay po nitong si Senator Pimentel, Coco Pimentel, mga kababayan, na kalaunan, ang iginigiit naman po nung partido ni Duterte or nitong si Alfonso Cusi, mga kababayan, na sila yung nagpadami ng member. Kaya dapat sila yung mag-take over, mga kababayan, ng PDP laban. Kaso nga lang, nung naglabas ata ng desisyon, mga kababayan, na itong COMELEC, ewan ko kung COMELEC o itong Supreme Court, parang pumanig po ata yan kay Alfonso Cusi at saka kina Duterte. At yung tatay nitong si Coco Pimentel, mga kababayan, or etong si Coco Pimentel, sila po yung natalo po dito. Yan yung pagkakaalam ko, mga kababayan, Kung dati nga daw ay hindi naman aktibo ang PDP laban at konti lang ang miyembro, sila daw yung nagpadami. Kaya sila daw ang may karapatan na humawak nung partido. Kaya natanggal na rin itong si Senator Coco Pimentel bilang vice chairman na nasabing partido. Biruin nyo tatay ni Coco Pimentel yung nagtayo or nagtaguyod nitong PDP laban. Tapos, mga kababayan, yung anak niya na si Coco Pimentel ay tinanggal bilang vice chairman nitong PDP laban. Sa madalit salita, mga kababayan, ang ginawa ata nilang chairman dyan, si Duterte. Tapos yung vice chairman, hindi ko alam kung sino. Pero nakalagay kasi dito, Duterte Kusing wing, Manny Pacquiao Pimentel wing, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yan ngayon ng COMELEC, ang Duterte Cusi wing, na siyang may karapatan sa nasabing partido. COMELEC. Already that the Cusi wing is the PDP laban that is ongoing party. Meanwhile, since the Supreme Court has not issued a restraining order, so we consider the in-bank decision of the COMELEC as final. But, siyempre, the COMELEC is also always subservient to whatever the Supreme Court will say. So, hanggang wala ang sinasabi ng Supreme Court, patuloy kami dahil kami na yung recognize na Cusi wing as the only PDP laban in existence. Thank you. Sa meeting na ito, nitong April 19, 2024,
ay naaprubahan nila na tanggalin na yung pangalang Laban sa PDP. Para matanggal na nga daw yung ugnayan ng partido, yung pangalan, kay Ninoy Aquino Jr. Dati rin nagsilbing senador at isa ding matatawag na matinding oposisyon sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya sa ngayon, ang pangalan nila ay PDP na walang laban. Ang isa pa sa napag-usapan at naitanong kay PDP President Jose Alvarez ay kung sinasang-ayunan ba nila ang pagtatawag at paghiling na magkaroon ng drug test ang ating Pangulo, si PBBM. Ay, eto, maganda to mga kababayan. Maganda yung isasagot dito nitong si Alvarez. Ano pa patungkol dun sa kung sang-ayon ba sila na hinahamon ni dating Pangulong Duterte na magpa-drug test at tinatawag na bangag itong si PBBM. Pakinggan nyo yung sasabihin ng mismong partido ni Duterte. Pero ang sabi niya, ang PDP chairman na si dating Pangulong Duterte ay may kalayaang sabihin kung anong nais niyang sabihin. Hello po, MJ Mondihar, SMNI News National. Sir, there have been a lot of rallies where our party chairman, former President Rodrigo Duterte, was speaking about issues against drug abuse of the current president. Now, what is the stand of the party? Is PDP Laban demanding President Marcos Jr. to undergo a credible drug test? Our party chairman right now, being a former president, can say anything he wants. But us in the party hierarchy, we are consolidators, we are peacemakers, we are the forefront for peace and prosperity of the nation. So, therefore, whatever are the rhetorics above us, so please do not involve us. Nako! Napakaliwanag naman mga kababayan. Sa madalit salita, parang sinasabi nila dito na yung partido wag pong isali sa mga ginagawang aktibidades nitong si Duterte na paninira po kay PBBM. Dahil etong si Duterte may malaya daw pong pamamahayag. Kasi yung sinasabi nila dito, yung partido wag isama, wag isali at walang kinalaman dyan sa mga ginagawa niyang si Duterte na paninira kay PBBM. Diba kung sa iba-ibang partido yan mga kababayan, magbibigay sila ng pagsuporta sa ginagawa ni Duterte. Pero mga kababayan, etong PDP, mismong sinabi po nila na wag isama o labas yung grupo o etong partido sa ginagawang aktibidades nitong si Duterte. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Thank you. Mayor Mike, sir, your comment about that? Oh, the president has spoken. What should I have to add? Nothing more. No more, no less. That is our statement as well. I associate myself with the statement of Mayor Lama and our party president. Pero sila naman daw, itong kanilang partido, ang purpose nila ay maging peacemaker, forefront for peace and prosperity of the nation. So anong ibig niya sabihin? Kung ganito sila, Kasi yung ginagawa ni Duterte mga kababayan, taliwas na sa nais ng kanilang partido. Ang gusto ng kanilang partido mga kababayan, kapayapaan. Ano po, lumikha ng kapayapaan. Pero ang ginagawa ni Duterte, taliwas po sa gusto ng partido. Kasi kung ang gusto ng partido ay kapayapaan, ang ginagawa naman ni Duterte, pagkakawatak-watak mga kababayan. Bakit? Kasi sinisiraan niya yung presidente natin ngayon. Napakaliwanag naman ang sinasabi dyan mga kababayan. Kaya nga sabi nitong si Alvarez, wag isama yung kanilang partido, labas yung kanilang partido sa madalit salita sa ginagawa nitong si Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi nila sinasang-ayunan yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang sabi nga nila, wag nyo kaming i-involve dyan. May kalayaan siya magsalita kung anong gusto niya, pero kami ay for peacemaking. So, ang ibig sabihin nito, pati sila ay naniniwala na yung ibang ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay hindi para sa pagiging peacemaker. At sinabi pa nga niya na huwag i-involve ang partido sa ginagawa at mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Sir, same issue. People are asking kasi parang yung bagong interview recently released by Katong Ying with the First Lady, many people are saying na parang smoke screen lang yon para iligaw ang taong bayan sa issue talaga na yung panawagan na to
to undergo a credible drug test for the president. Still, ganun pa rin po ba sir ang stand niyo? Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Party stand yun. Kundi a former president talking in public. So do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. But of course, if there are things that will concern the nation that we ought to support, the party will always be supportive of whoever is having the wherewithal for the improvement and the prior statements taken aside. Let us not drag the party into it. Thank you. Iyak mga kababayan si Digong. Wala daw sinasabi yung partido na ganon. Yun daw ay sinabi lamang ni Digong. Ibig sabihin, yung naghihikayat na magpa-drug test, etong si PBBM mga kababayan, si Digong lang yon. Hindi po kasama dun yung partido. Oh, maliwanag. Mismong si Alvarez po nagsabi niya na, ipagpatuloy pa natin. Mariing sinabi ng Pangulo ng PDP na huwag i-involve ang kanilang partido sa anumang usapin na sinasabi ni dating Pangulong Duterte patungkol doon sa bangag issue at sa paghikayat na sumailalim si PBBM sa isang drug test. Maliwanag na sinabi niya na ang partido, ang purpose ay maging peacemaker. Sa ginagawa kasi ni Pangulong Duterte at ng mga kaibigan nito at mga kasangga patungkol doon sa bangag issue or pulveron issue ni PBBM, hindi ito peacemaking. Tama! Parang laging may away ang gusto. Magkakaroon ng prayer rally, pero puro murahan, puro batikusan. Ang nangyayari? Sa madalit salita, talagang ang ginagawa ni Duterte, paninirang puri kay PBBM. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Ad hominem attack yung ginagawa ni Digong kay PBBM. Hindi niya kasi kaya yung argument ni PBBM na about dito sa gentleman's agreement na sinasabi. Mga kababayan, hindi kasi nila kayang sagutin. Kaya ang ginagawa nila, ad hominem attack, nakakahiyang pag-atake sa ating presidente. Di ba kayo nahihiya nun? Yung mga sumusuporta kay Digong? Ang ginagawa ng sinusuportahan ninyo, ad hominem attack, nakakahiyang pag-atake dun sa kanyang katunggali. Since hindi niya kaya yung argumento, gagawa siya ng nakakahiyang personal na pag-atake sa ating presidente. Di kayo nahihiya ng ganon? Pinagtatanggol nyo? Ad hominem attack yung ginagawa? Kaya kayo ganon na rin yung ginagawa ninyo? Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Mukhang nagkakalaglaga na. Kung katanggap-tanggap naman ang mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte laban kay PBBM, malamang magiging pareho ang stand nila. Stand ni Pangulong Duterte ay magiging stand na rin ng partido. Pero lumalabas nga na hindi ito katanggap-tanggap. Kaya nakiusap na sila na huwag silang idamay sa mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Well, ang isa... Pagmasdan nyo habang nag-aano dito si dating Pangulong Duterte, kita nyo hang ngiwi ng ngiwi mga kababayan. Hindi ito pagmasdan nyo, napansin ko lang. Pagmasdan nyo ha. Kaya nakiusap na sila na huwag silang idamay sa mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Well, ang isa pa sa pinaka-highlights ng meeting ay ang pag-i-endorso kina Senator Bato, Senator Tolentino at Senator Bongo para sa pagtakbo sa susunod na eleksyon sa pagkasenador. Nangunahan ni PDP Laban Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng mga bago nilang miyembro dito sa isang resort at casino sa Cebu City. And we are honored that you have choose PDP, the only political party in the country today. Itinapat yan sa 42nd anniversary ng partido na dinaluhan ng higit 1,000 nitong miyembro. Kabilang dyan sina Senators Rubin Padilla, Francis Tolentino, Bongo at Ronald De La Rosa. Dito na rin inanunsyo ang muling pagtakbo sa Senado ni Tolentino, Go at De La Rosa. We expect all members of PDP to work hard for their re-election. Layon daw nilang tatlo ang mapanatili ang pwersa ng PDP sa Senado at mapalakas pa ito. May pahapyaw pa nga si De La Rosa sa mga posible pa nila makasamang tumakbo sa pagkasenador, kabilang si dating Pangulong Duterte.
At saka, baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman pag hindi siya tinatamad. Pero katanggap-tanggap ba ang suwestyon nito si Senator Bato na sana ay tumakbong muli ang dating Pangulo? Nako! Hindi mo ba ito napanood, Senator Bato? It's disgusting for me to still meddle in politics. I'm tired. Ayoko na ng politika. Hindi ba sinabi na niya na hindi niya nakaya physically? Noong Pangulo pa nga lang siya ay gusto niya nang mag-resign dahil napapagod daw siya. Ngayon pipilitin mo pa, Senator Bato? Ano ba tayo dito? Naghahanap ba talaga tayo ng tamang leader para sa bansa? O mga pang personal na interest na lang itong hinahabol ninyo? Pagod na si dating Pangulong Duterte. Ayaw na daw niyang makialam sa politika. Tama! Tandaan ha, ayaw na niyang makialam sa politika. At bigla pang nagyaya ng isa. Niyayayang tumakbo. Si Philip Salvador. The likes of Kuya Epi Salvador. Madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. Para daw lalakas dun sa Senado, mga kababayan, kaya idinagdag si Philip Salvador. Problemado na nga ang sambayan ng Pilipino. Eto ha mga kababayan, problemado na ang sambayan ng Pilipino kay Senator Padilla. Dadagdagan nyo pa ng isa pa. Di umano, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ng mga netizen, sa movie, sa pelikula, idol natin, si Philip Salvador at saka si Robin Padilla. Pagdating sa Senado, dapat din na nila sinubukan maging senador. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Agad namang tinanggap ng aktor na si Philip Salvador ang endorsement ng PDP para sa 2025 senatorial race. Ang tagal ko pong hinintay ito. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Nako! Ito naman si Senator Bato. Meron na nga tayo isang Robin Padilla sa Senado. Dadagdagan mo pa ng isang Philip Salvador? Ano ba balak niyong gawin? Pelikula sa Senado? Dapat sana bago mo i-invite na kumandidato, alamin mo muna kung anong kakayanan niya. Ito nga lang kay Senator Robin hirap na nga tayong intindihin siya. Kukuha ka pa ng isa. Kaya nga. Ano na lang mangyayari sa bansa natin? Tingnan mo muna kung anong kakayanan bago ka Kasi balda na nga tayo kay Senator Padilla, mga kababayan. Hindi na nga natin alam ang patungo ng lahat ng ginagawa ni Senator Padilla di umano sa Senado. Tapos madadagdagan pa ng isa, mga kababayan. Ano na nga lang mangyayari sa ating Senado? Magiging filmmaker na lang ba, mga kababayan? Or magiging action senate na lang ba? Ginawang producer ang Senado ng pelikula. Puro artista. Di umano, mga kababayan, yung napapalagay dyan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko naman nilalahat. Pero sa ginagawa ni Senator Padilla, kita nyo naman, mga kababayan. Tapos madadagdagan pa ng isang katulad ni Senator Padilla. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Imbita. Hindi porket artista, ilalagay mo na sa Senado. Iba ang trabaho ng pag-aartista, iba ang trabaho ng paggawa ng batas. Kaya nga. Hindi porket sumasakay kayo sa pangalan ni Pangulong Duterte, okay na. Isipin nyo naman yung bansa. Tama. Ba, tandaan natin, parang sinabi rin ni Willie Revillame, natatakbo rin siya. Sa mga nagsisilbi sa bayan, dapat ng tao sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway, walang na pinipili, nagkakaisa nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Nako, si Willie Revillame naghahangad maging senador, mga kababayan. Pero bakit si Philip Salvador ang inendorso ng PDP? Ano yan? Diba si Willie Revillame naghahangad maging senador. Gustong tumakbo sa pagkasenador. Pero ang inendorso nila, mga kababayan,
si Philip Salvador. Pero anyway mga kababayan, siguro kung tatakbo si Willie Rebillame, paktay na diha etong Senado mga kababayan. Puro artista na lang. Madadagdagan ng dalawa pa, di umano, etong katulad ni Senator Robin Padilla. Anyway, pagpatuloy pa natin. Saan? Sa partido ng PDP? Parang hindi yata nabanggit yung kanyang pangalan. So abangan na lang natin kung si Philip Salvador at si Willie Rebillame ay tatakbo rin. Kapag nanalo itong dalawang to, ano na kaya ang mangyayari sa ating Senado? Hanggang dito na lamang. Ako po sa Tony Claire Castro, yung papalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Ituloy na agad natin mga kababayan itong next topic natin. Dito po sa topic na tinalakay po natin na ito. Kay Atty. Claire pa rin to mga kababayan, na kung saan ang sabi po kasi dito, Philip Salvador, para senador, tinakasan mo ang obligasyon mo sa anak mo. Paano ka magsisilbi sa bayan? Niloloko mo ba ang taong bayan? Yan po yung sabi dito mga kababayan ha, kay Atty. Claire. Sabi kasi dito mga kababayan, kahit piso wala kang suporta kay Josh. Yan po yung sabi dito. Anyway, pakinggan po natin mga kababayan. Eto yung kadugtong nitong tinalakay natin kanina about sa pag-anunsyo dito kay Philip Salvador. So eto, i-play na po natin. Ang tagal ko pong hinintay ito. Yan! Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Napanood ba ninyo yung pag-endorso ng PDP kay Philip Salvador para tumakbong senador sa darating na 2025 midterm elections? Party nominee in the next election. I'm referring to that endorsement of the National Executive Committee, which was unanimously approved with the inclusion of Mr. Philip Kuya Ipe Salvador as senatorial candidate to join our 3 re-electionists in the 2025 senatorial election. Mr. Moderator, resolution be approved. First I'd like to acknowledge the reading of the resolution by our Secretary. Secretary, please. As mentioned by Secretary Lambino and as passed last March 20, 2024, Resolution number 34 entitled Nomination of Mr. Philip Salvador to be part of the PDP 2025 senatorial lineup be approved. Yan. Strongly second the resolution of the National Council for the inclusion of Mr. Philip Salvador for the 2025 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Nako. Dili, uy. Mayong gabi. Eto, pakinggan nyo mga kababayan na, kasi marami nagsabi sa akin nung may binasa ako na mga kababayan na tawag dito, nung may binasa tayo na balita na sinasabi ni Philip Salvador na iaalay niya ang buhay niya kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sinabi ng iba fake news daw, yung binabasa natin at tayo lang naman daw ang nag-type noon. So ngayon, ito, pakinggan nyo dito sa bidyong ito. Kanyang tanan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ang sabi nga niya, ang tagal ko pong pakinggan nyo sa bidyong ito mga kababayan ha. Hintay ito. Dik sabihin ba nito, hindi ka choice. Kinakailangan mo pang maghintay ng matagal bago ka ma-endorso ng PDP na wala ng laban? Kasi, kung ikaw ay qualified talaga, noon ka pa pinili. Pero ngayong wala yatang gustong pumasok na kandidato sa ilalim ng PDP, kailangan ka ng kunin. Ano nga ba ang nagawa nito si Philip Salvador para
mga iboto ninyong senador. Una, nasuportahan niya ba ang anak niyang si Josh? Nako! Na anak niya kay Chris Aquino? Inamin ni Chris Aquino. Ang sabi, I have been solely financially responsible for Kuya's upbringing, referring to Josh, for most of his life. With that, Chris reiterated that there's no point mentioning Philip, alluding to the fact that he has long since chosen not to be involved in their son's life. So pinili mong hindi maging ama kay Josh. Sabi nga ni Chris, parenting requires effort and it's a choice on how involved you'll choose to be. So parang ang sinasabi dito mga kababayan ni Atty. Claire, kung etong si Philip Salvador ay hindi naging ama sa kanyang anak, malaki din ang posibilidad na hindi maging ama ito sa taong bayan. Mga kababayan, kasi yung papasukin niya, hindi lang naman isang responsibilidad yan. Napakalaking responsibilidad po ang maging isang senador, mga kababayan. Kaya kung yung simpleng responsibilidad ay hindi mo kayang gampanan, what if pa kaya kapag ka naging senador ka na? Ano po, parang ganun yung sinasabi dito. Anyway, pagpatuloy pa natin. Choice mo kung pipiliin mong maging parent sa anak mo. So paano mong masasabi na pwede kang maging public servant kung sarili mong anak hindi mo sinuportahan? Sabi pa nga ni Chris, to clarify, we don't communicate and he has no active role in Kuya's Josh life. Oh, bakit hindi mo man lang pinansin ang anak mo? Oh, bakit naging ganito ang relasyon mo sa anak mong kay Josh? Hindi ba dapat na sinusuportahan siya? Ang sabi pa nga ni Chris ay malamang hindi mo siya minahal dahil kahit sa campaign ni Senator Bongo ay ginagamit niyo siya bilang joke at indirectly ay naaapektuhan itong si Josh dahil lumalabas na si Josh ay bunga namang ng iyong panloloko. Nako po! Paano nga bang nag-joke itong si Senator Bongo? Gusto ko lang pong i-introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. O, naniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino! Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oo naman! Sigurado ka? Oo! Kung hindi mo niloko, whistle ka nga. Pambihira ka naman, whistle lang, pahihirapan mo pa sarili ko. Sige. Kantahan mo na lang sila. Sinungaling kaya tayo. Gusto nyo ba kumanta ako? Grabe, no? Mga kababayan ko. Sa kaisang pelikula nila ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala. Tama. Yung nandito ako. Tama. Saan niya nabighani. Hindi naman. At saan niya naloko si Chris Aquino? Hindi ko niloko si Chris. Kung hindi mo niloko, kantahan mo. Ang dami kayang revelation dito ni Chris Aquino. No? Sinabi pa nga niya na nagkaroon ng relasyon si Philip Salvador sa isang aktres habang sila ay nagsasama pa. Hindi ba't nakasuhan ka rin ng estafa ng dati mong karelasyon na si Cristina Castillo, nakilala rin bilang Cristina Decena? Nako po! Buti lang na-dismiss ito dahil hindi napakita nung nagreklamo yung mga tamang dokumento para ikaw ay mapakulong niya. Ang sabi sa kwento, ikaw at ang iyong kapatid ay kumuha sa kanya ng $100,000 para sa isang investment. At hindi na nga yata na ibalik ang pera. Nako po! Ang sabi nga ng korte, kailangan ma-dismiss yung kaso kasi hindi nga na ipakita yung mga dokumento na totoong nakapaghiram ka ng pera. Dahil itinatanggi naman ito ng iyong mga kapatid. Pero syempre minsan iisipin mo, kapag ka magkarelasyon kayo, magpipirmahan ba kayo ng utangan? Marami kasing hindi, lalo na pag in love. Well, anyway, let's give him the benefit of the doubt dahil na-dismiss naman ang kaso ng estafa. Dinismiss ito ng Court of Appeals. Ang tanong lang naman natin, saan ba abala itong si Philip Salvador? Meron ba siyang negosyo? Meron ba siyang ibang pagkakakitaan? O siya ay kasama lang ni Senator Bongo? So ano ba yung qualifications mo? Ikaw yung nagsabi na hindi ka abogado, hindi ka doktor, ikaw ay artista, at ang maibabahagi mo lang ay ang pagsisilbi sa bayan?
Ang problema dito mga kababayan kay Philip Salvador, kung sa mga loyalist, dihado na siya mga kababayan, dun pa kaya sa mga partido, sa Liberal Party, mga kababayan, sa mga dilawan. Dihado din siya doon. Dahil unang-una, kung eto nga dito sa bidyong ito, ginagawa nilang katatawanan si Ma'am Chris Aquino, malaki talaga ang posibilidad mga kababayan na matalo etong si Philip Salvador. Dahil alam naman po natin, pag nagsanib kasi yung boto ng loyalist at saka ng dilawan, mga kababayan, automatic yung isang senador na mapapagkatiwalaan ng ganon, automatic panalo na. Kung aasa lang si Philip Salvador sa mga DDS mga kababayan, napakalabo makakuha ng maraming boto. Ano po, lalo na at may mga makakalaban sila na mga politiko din na malalakas hindi lamang po sa Liberal Party kung hindi sa mga loyalists. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Teka lang. Saan ka ba nagsilbi? Yan. Kailan ka ba nagsilbi sa bayan? Kailan ka nagbigay ng ayuda mula sa sarili mong bulsa at galing sa sarili mong pagod? Tama! Hindi yung sumasakay ka lang sa ibang mga politiko habang gumagawa sila ng constituency work or habang sila ay nangangampanya. Sana ipakita mo naman, Philip Salvador, yung mga sinasabi mong pagtulong at pagsisilbi sa bayan. Na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, di hindi sa'yo, kay Senator Bongo, yung pamimigay ng tulong. Yung mga serbisyong ginagawa, hindi sa'yo yon. Kay Senator Bongo, kasama ka lang. Parang ganun kasi yung sinasabi dito mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kasi ang nakikita natin sa Facebook yung pagsama-sama mo lang kay Senator Bongo. Tama! Na parang ang papel mo ay alalay ni Senator Bongo, na dating papel naman ni Senator Bongo kay Pangulong Duterte. Yun ba ang gusto mong pamarisan? Ang dating alalay ay senador na? Dating alalay ni dating Pangulong Duterte na si Bongo ay senador na? So ikaw ngayon na alalay ni Senator Bongo ay... Mahihirapan to si Philip Salvador kasi unang-una nakatatak sa sambayan ng Pilipino sa isip ng mga tao mga kababayan nung sumisigaw si Duterte na bangag kasama sila do sa rally. Nung sinabi nila na hindi nila isusuko si Kibuloy, mga kababayan, talagang nakatatak sa isipan ng mga tao na siya yung katabi ni Duterte habang nilalait ni Duterte si PBBM. Kaya sa mga dilaw, mga kababayan, hindi ko alam kung susuportahan ng mga dilawan yan. Pero sa mga loyalista, parang napakalabo na suportahan nila si Philip Salvador. Lalo na, at alam naman natin na yung buhay ni Philip Salvador, hindi sa taong bayan niya iniaalay, kung hindi kay Duterte mismo mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ay dapat maging senador din? Yung pinagsasabi mo kasi, yung mga sinasabi mo kasing pagtulong sa kapwa, hindi pa namin nakikita. Tama! Lumalabas kasi dito, nakikisakay ka lang kay Senator Bongo sa tuwing siya ay pupunta sa iba't ibang lugar, gumagawa ng constituency work or malamang advance na pangangampanya na. Kung constituency work ito at official leave ito, malamang ang gamit na pondo rito ay pondo ng bayan. So kapag nakikisakay ka rito sa mga pinupuntahan ni Senator Bongo, pagtulong ba ito? Ang pondo dyan ay galing sa bayan? Tama! So anong nangyayari rito sa tuwing sasama ka kay Senator Bongo, nakakalibre ka ng pangangampanya gamit ang pondo ng bayan? Yan ba yung sinasabi mong public service? Kung meron pa naman, Mr. Philip Salvador, ipakita mo naman na yung pagtulong mo
hindi galing sa ibang politiko, kundi galing sa puso mo, sa bulsa mo, at walang ibang sinasakyang politiko. Sinabi mo pa, kung mahal ninyo? Sabi ni Inay Angelita de Guzman, Philip walang alam sa politika. Nga na naman niya sa Senado. Kaya nga po, lalo na pag ang kaharap niyan mga kababayan, si Pia Cayetano, yung gumisa kay Tulfo sa Senado mga kababayan, lalo na yon. Pag yun ang katunggali nila sa usapin, mga kababayan, na mahihirap. Ano po kung si Senator Tulfo nga nag-alanganin, eto pa kaya si Padilla at si Philip Salvador. Pagkaharap na nila yung mga magagaling na senador. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Si PRRD, ikaw, ibibigay mo ang buhay mo para kay PRRD. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Pambihira. Nasaan yung mga nagsasabi ng fake news dyan? Ano? Yung mga nagsasabi ng fake news dyan, ang mga DDS supporter, na sinasabi na gawa-gawa lang natin at isinulat lang natin yung mismong sinabi ni Philip Salvador na ibibigay niya ang buhay niya kay PRRD. Ayan maliwanag na maliwanag, sinabi mismo ni Philip Salvador na ibibigay niya ang buhay niya kay PRRD. Kung yung buhay niya ibibigay niya kay PRRD, paano ka magiging lingkod bayan yan? Kung dalawa yung pagsisilbihan mo. Una si PRRD, pangalawang taong bayan. So ibig sabihin, second choice mo lang ang taong bayan, kami. Na umaasa sa'yo kung sakaling maging senador ka, second choice mo lang kami. At si Duterte lagi yung priority mo, kasi ibibigay mo yung buhay mo Ganun lang kasimple mga kababayan. O yung mga nagsasabi ng fake news dyan, pakinggan nyo pa. Ikaw, ibibigay mo ang buhay mo para kay PRRD. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Pambihira. Parang script sa pelikula lang ang binitawang salita nitong si Mr. Philip Salvador. Handa kang ibigay ang buhay mo kay dating Pangulong Duterte? Nasabi mo ba yan sa anak mong si Josh? Nako! Mas mahal mo ba ang dating Pangulong Duterte kaysa sa sarili mong anak? Nako po! Yung ganito nga klaseng linyahan, mag-isip-isip tayo kung totoo ba. Teka lang, sino bang balak mong pagsilbihan? Ang taong bayan ba o si PRRD? Lumalabas dito ang tunay mong intensyon. Hindi para talaga sa bayan, kundi para sa isang tao lamang na handa mong ibigay ang iyong buhay. Hindi ko nga yata nadinig na handa mong ibigay ang buhay para sa bayan. Natatandaan mo rin ba nung namutawi sa iyong bibig na yung mga basher o naninira kay PRRD, ano ang hiling mo? May hiling ka Nako po, lahat ng mga maling ginawa ni Philip Salvador ibinabato sa kanya ngayon. Laglag to sa Senado pag tumakbo to. Tingin ko lang. Mga ini-expect nyo ngayon sa... Ikaw unang beses mo dumalo sa SONA? Hindi, lagi ako nasa SONA. Yung pangalawa lang na... Hindi ka nagpakita? Naiiwan ako sa labas Okay. So anong mga expectations mo for today? Una natin siyempre tanungin si Kuya Ipe. Oo. Ang idol namin ni Kuya Bayani. Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Ito ba ang mo? Diba? So, ito bang klaseng ganitong tao ang dapat na maging senador? Kapag ka binatikos, ipapanalangin na kunin na ni Lord? Pag-isipan natin at pag-isipan din sana ni Mr. Philip Salvador. Masarap mangampanya, nasa stage, lagi ka nagsasalita, may pasigaw-sigaw pa ng kaunti. Kasi tinanong ko siya, partner, ba't mo ako tinatawag na Mr. Efectivo? Ikaw naman, partner, sabi niya sa akin, ilang taon na ba tayo umiikot ng buong Pilipinas? May eleksyon o wala,
nagbibigay ako ng serbisyo sa mga Pilipino. Sino ba ang kasama ko palagi? Hindi ba ikaw? So ikaw ay epektibong nagsaserbisyo din sa mga Pilipino. Yun po ang ibig sabihin ng ating senador. Pero yung totoong obligasyon at trabaho bilang senador, baka hindi mo pa alam. Baka naman gusto mo lang habulin kung ano yung estado ng mga kaibigan mong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Jinggoy Estrada. Tandaan natin, mga nakasuhan na rin yan ng plunder. Baka naman gusto mo ring humabol. Totoo naman na nakakainggit minsan na maging senador. Imaginein mo, meron dyan 3 araw lang nagtatrabaho. Yung 2 araw, pwede lang pumunta kahit saan. Pwede na magtrabaho sa ibang kumpanya. Naaasikaso ang kanilang mga business. May perks pa tuwing mga kampanya. Or, I mean constituency work. Libre. May pondo galing sa bayan. Saan ka pa? May pork barrel pa. Ang laki ng budget sa mga pag-travel. Sana hindi lang yan ang nanaisin ng mga kakandidato ngayon. Sana totoong paglilingkod sa bayan. Kasi ang nangyayari sa inyo, kapag nahalan na kayo, lumalabas, kayo na yung hari. Sana matuto na tayo kung sino ang pipiliin natin mga leader sa susunod na eleksyon. Hanggang dito na lamang. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kababayan maliwanag naman yung sinabi dyan ni Atty. Claire Castro. Pumili tayo, isa lang yung pinipinpoint dito. Pumili tayo ng politiko na may kakayahang gampanan yung kanyang trabaho as a senator. Mga kababayan, huwag tayong pumili ng politiko na hindi nga magampanan yung kanyang personal na obligasyon, mga kababayan, tapos kukuha pa ng obligasyon na kung saan ang nakataya mismong ang sambayan ng Pilipino. Ano po, kaya nga sabi ko sa inyo, kung si Philip ay bad shot na sa mga loyalista, automatic, mga kababayan, ewan ko sa mga dilawan, pero dahil nga sa binabastos nila at ginawa nilang katatawanan, di umano, etong si Ma'am Chris Aquino, automatic, mga kababayan, bad shot din yan sa mga dilawan. Kaya nga ang payo ko sa inyo, mga kababayan, kung kayo ay pipili ng politiko, ang piliin nyo, kahit hindi sikat, basta may kakayahan na patakbuhin, mga kababayan, ng maayos yung ating gobyerno, at yung nais at interes, mga kababayan, ay hindi para sa sarili, kung hindi para sa sambayan ng Pilipino mismo. At saka ito na rin, mga kababayan, dagdag na rin po natin. Ako kasi, kung akong tatanungin nyo kung sino yung mga napupusuan nating senator kung sakaling tumakbo sa pagkasenador, mga kababayan, sa 2025 national election, unang-una dyan si Tito Sen. Pangalawa, mga kababayan, kasi si Tito Sen may napatunayan naman. Pangalawa, si Doc Willie Ong. Kasi bagay po siya, mga kababayan, sa Department of Health, mga kababayan. Tapos, si Erwin Tulfo, nakikita ko rin, mga kababayan, kasi pro-government naman siya at sinasabi niya yung nais ng ating gobyerno. Tapos, mga kababayan, kung tatakbo si Trillanes, talagang susuportahan ko din po. Yun pa lang, 4 pa lang, mga kababayan, yung nakikita natin na pipwede sa Senado. Ano po, si Tito Sen kasi, mga kababayan, kaya talagang isa sa sinuportahan natin yan, bukod sa sumusuporta tayo sa Itbulaga, talagang nababasa natin yung mga balita patungkol sa kanya dati na hindi talaga umibo yan ng pondo ng Senado nung panahon niya at ibinalik po niya ng buo yan sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan. So anyway, yun yung sa akin. Pero kayo, may kanya-kanya naman tayong opinion. Talagang kung may tatakbo sa partido ni PBBM, susuportahan ko din, mga kababayan, sa pagkasenador. Pero kung wala naman, talagang yun pa lang, 4 pa lang yung nakikita natin